Doble plaka law suspendido? Yan ang sabi ng ating Pangulo. Ngunit dapat na ba tayong matuwa at maniwala dito? Ano ang mga implikasyon ng statement na ito ng ating Pangulo at sino itong kontrabida dito? Alamin sa video na ito. Ito ang PH Motors Red Channel mga mamshis at mga paps. Kung ikaw ay bago dito, mag-subscribe na at i-click ang bell na buton para updated sa mga impormasyong sa inyong panlasa ay swak na swak. Kaalaman ba sa pagmumotor o maging sa kalsada? Tumambay lang kayo dito dahil nandito ang iyong hinahanap. Kamakailan lamang ang ating Pangulo mga kaibigan ay naglabas ng statement patungkol sa napirmahan niyang batas na doble plaka. Sinabi ng Pangulo na kakausapin niya si Senador Gordon at ang LTO na isuspinde muna. Nangyari ito noong ika-6 ng Abril sa ginawang National Federation of Motorcycle Club of the Philippines sa Iloilo Convention Center mga ate at mga kuya. Meron iba hindi makapaniwala nang sa media ito ay ibinalita. Ang sabi fake news daw kaya heto at hiniram natin itong clip para doon sa mga hindi pa na-inform ay marinig ng lahat at sa inyo ay aking maipakita. At ngayon ito, masingit ko na lang. I will talk to just one, Senator Gordon. Tapos, sabihin ko sa kanya na, alam mo, ibang countries, as a matter of fact, all countries, walang plate number sa all motor vehicles. Walang plate number sa harap. Diyan yan sa likod. So, I will try to convince the LTO to maybe hang on to it. I-suspend ko lang muna. Kasi it is not good. It is dangerous to place another gadget. Ang compromise dyan is siguro para siguradong visible. Ano dyan si Joel Galvante? Ikaw ba yan, sir? Maano mata ko, ano na? Ayan, narinig na niya, so kausapin ko si Gordon. Maybe, at saka mahal masyado, sir, yung ano? Yung fine, 50,000. Masyadong mataas. $50,000 is mas mahal pa sa motor ang yawa. As a compromise, ganito. Lakihan na lang ninyo ang plate number sa likod by 1/4. 1/4 lang. Dagdagan mo lang ng gano'n. Lakihan mo lang para makita talaga yung number. Just to remove the objection. Lakihan mo lang para makita mo. Total ang importante talaga yung sa likod. Yung sa harap, hindi ka na. Kung may barilan dyan, hindi mo na matignan yan. Pero kung paalis na, talaga mating. That's the reason why it's only at the back, place at the back of. So, yan ang lakarin ko. Kaming dalawa ni JB Ercito. Mga kaibigan, matapos ko mapanood at marinig itong video, lubos ang aking nadamang kasiyahan. Ako'y napasigaw at nagpasalamat sa kaitaas-taasan dahil nadinig na ng Pangulo sa wakas ang ating mga hinaing na ipinagsisigawan. Subalit isang araw matapos iyon ay naglabas ng statement din si Gordon na kaputa-putahan. Kaya heto na mga kaibigan at sabay-sabay natin itong pakinggan. Nagkausap na ba kayo ni Pangulong Duterte? Gusto raw niya munang ipasuspinde itong motorcycle crime prevention law? I wish I could agree with the President, but you see, the law is the law. It is exceedingly difficult, but so the law is written. Naaprubahan na niya yan at aprubahan ng Kongreso. Ang trabaho ng Kongreso, tapos na din ang trabaho ng Presidente. You have to implement the law. Tingnan niyo yung oath ng Presidente, tingnan niyo yung Article 7. Kailangan implement lahat ng batas na tinatasan ng Kongreso. Ano nga po ba ang magiging sistema o procedure kung sakaling gustong bawiin ng Pangulo ang kanyang kakapirma lang na batas? Well, he'll have to wait for the amendment. He can ask one of the senators to amend it. Ang suggestion ko is, subukan muna natin, implementahin natin, tingnan natin kung gano'n talaga kasama yun. Yan ang sabi ng mga tao na ayaw niyan. Palay ko, hindi. Palay ko, matugusto na lahat ng tao yan.
At kung talagang wala, edi amendahan natin. Pero hindi ko amendahan yan just because yung mga tao ayaw sumunod. Para sa kabutihan ng tao, yan ang pinaglalaban natin dito, yung pinapatay araw-araw, Sherry. Alam mo naman, nasa media ka, araw-araw, pinapatay na riding in tandem. So, Senator, ito po ang inyong ipapanukala sa Pangulo, no? Sabi niya, he'll talk to you, no? He hasn't talked to you yet. Wala akong pinapanukala sa Pangulo. Hindi ko humingi ng appointment. Kung gusto kong patawag ng Presidente, that is his right, and I will go to him. At wala akong pinapanukala. Hindi ako magagaliiti doon. Wala akong idinidiin. Sabihin ko lang, Sir, matado na yan, palit tayong abogado. Ganyan talaga nangyari. Hindi ko kailangan makipag-away sa Pangulo, makipagbanggaan. Presidente yan eh. Pero siyempre, ipaglalaban ko yung batas na inakdaan ng Kongreso, di ba? At matapos ko mapanood mga kaibigan ang news na ito ay tumigil ang aking mundo. Marami na sanang natuwa at nagbunyi doon sa ginawa ng Pangulo na pag-anunsyo. Naglabas na rin sana ng statement ang LTO na susundin nila ang sinasabi ng Pangulo. Ngunit si Senador Gordon, siya talaga ang panira ng momento. Ang mga reaksyon ko na ito ay hindi nangangahulugan na sumasalungat tayo sa pakay rin ni Gordon na magkaroon ng proteksyon against criminals ang publiko. Pero gaya na nga ng ating mga naging argumento, wala namang kriminal ang gagamit ng tamang plaka para isagawa ang kanilang misyon kung sakaling gagamit man ng motorsiklo. At para sa akin, hindi rin makatarungan na gagawa ka ng batas para sa general public habang ang safety at ang integridad ng riding public ay nakokompromiso. Win-win situation lang naman na batas ang hinahanap natin dito. Kahit napirmahan na ang batas ay hindi pa sana huli ang lahat para gawin ang amyenda. Ang amyendang naaayon sana sa sinabi ng ating Pangulo at ito ay magandang pagkakataon na rin habang ang IRR ay finalize pa. Pero unfortunately, ano ang sabi ni Senador Gordon? Ang batas na ito ay ilalaban niya. Kaya ewan ko lang kung ano ang kahahantungan ng batas na ito. Kaya masasabi ko na ang aga-aga pa para maging masaya. Dahil kahit gaano pa talaga kaganda ang resulta ng ating mga sigaw at protesta, kahit Pangulo ka pa at ito ay napakinggan mo na, meron talagang kukontrabida. At mga kaibigan, ang irony nga lang talaga, itong batas ay isang taong hindi naman nagmumotorsiklo at all ang may akda. Kaya mga kaibigan, kayo na ang bahalang humusga. Ganon pa man, nagpapasalamat ako ng malaki sa Pangulo at hindi siya naging bingi sa ating mga sigaw. Sa wakas ay napakinggan na tayo at sana itong mga kontrabida ay magising na sa susunod na mga araw. Kaya hanggang sa susunod na video mga paps at mga mamshis, ciao ciao!